Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kung bakit natin kailangang magpasalamat sa biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maraming biyaya sa atin. Ang halimbawa na lamang nito ay ang estado natin sa buhay. Mahirap ba tayo? Mayaman ba tayo? Kung ano yung itsura natin? Ano yung boses natin? At marami pang mga biyaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At bilang isang tao, para magkaroon tayo ng kapanatagan sa puso natin, ang dapat natin gawin ay makontento tayo sa kung ano ang ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahilan sa kung makokontento tayo sa kung ano yung ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magiging successful tayo. Karamihan sa mga Islamic scholar na nabuhay noong una ay mga mahihirap. Pero ang buhay nila ay sobrang laking impact sa Muslim community ngayon, na magpahanggang sa ngayon ay makakita pa rin natin ang impact ng buhay nila. At meron namang mga tao na nasa kanila na yung lahat. Mayaman sila, meron silang magarang sasakyan, meron silang magarang bahay, yung nasa kanila na ang lahat. Pero naging dahilan yun ng pagkasira nila. Kagaya na lamang ni Firaun. Biniyayaan siya ng kapangyarihan at nakasira yun sa kanya. Si Harun, nakasira yun sa kanya. At marami pa sa panahon natin na dahilan sa pagkakaroon nila ng kapangyarihan, kayamanan, ay naging dahilan yon ng pagkasira nila dito sa mundo. Hindi naman lahat, pero karamihan na biniyayaan ng kapangyarihan at kayamanan ay nasira ang kanilang buhay. Kaya, hindi naman pala basehan kung ano ang biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. Ang basihan pala ay kung ano man yung biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigay niya sa iyo, kung ginamit mo ba ito sa tama at naka-benefit ba ito sa iyo at naka-benefit ito sa community. Yun yung basihan. At tandaan natin na hindi ibig sabihin ng success ay pagkakaroon ng maraming pera o pagkakaroon ng magarang sasakyan, pagkakaroon ng magarang bahay. Hindi yun yung ibig sabihin ng success. Ang ibig sabihin ng success ay kung malulugod sa atin si Allah Subhanahu wa Ta'ala at papapasukin niya tayo sa paraiso sa kabilang buhay. Yun yung success bilang isang Muslim. So, ang ibig sabihin, makontento tayo sa kung ano man yung blessing na binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano ba yung estado natin sa buhay, kung mahirap ba tayo, makontento tayo doon. Kung mayaman ba tayo, makontento tayo doon. At gamitin natin yun sa tama, na malulugod si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, na magiging dahilan yun ng pagpapapasok niya sa atin sa paraiso sa kabilang buhay. Makontento tayo sa kung ano yung itsura natin. Makontento tayo sa kung ano yung sound ng boses natin. Makontento tayo sa ilong natin. Huwag natin tong baguhin. Dahil maganda, gwapo na tayo sa ganitong paraan. Ito yung identity natin. Huwag natin yan baguhin. Kaya, kahit anumang blessing na ibinigay sa atin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpasalamat tayo doon. Kung meron tayong asawa, magpasalamat tayo na meron tayong asawa. Kung meron tayong mga anak, magpasalamat tayo na sila yung mga anak natin. Huwag nating gawin na mas gusto pa natin yung anak ng iba kaysa doon sa anak natin. Mas gusto pa natin yung ibang babae kaysa sa asawa natin. Makontento tayo sa kung ano yung meron sa atin. Dahilan sa magiging dahilan yon ng pagkakaroon natin ng kapanatagan sa puso natin. At di ba nga mayroong kasabihan na kung makukontento ka sa kung ano yung meron ka, ikaw na yung pinakamayamang tao na nabubuhay dito sa mundo. Hindi ba? At mahirap ito gawin, mahirap makontento. Bilang isang tao, greedy tayo. Pero disiplina natin yung sarili natin. Gawin natin ito para mahalin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gawin natin, makontento tayo. Huwag nating hayaan yung desire natin, yung cravings natin, yung lust natin na kontrolin tayo o kontrolin tayo ni Shaitan.
Huwag natin yun hayaan. Mag-jihad tayo sa sarili natin. At ang pinaka mahirap na kalaban, tandaan natin ay ang sarili natin. Mag-jihad tayo at maging isa tayo sa mga taong nalulugod si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya gusto ko lang ulitin, kahit anuman ang blessing na ibinigay sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, estado mo sa buhay, mahirap ka ba, mayaman ka ba, magpasalamat ka at gamitin mo yon sa tama. Makaka-benefit ka at makaka-benefit yung mga tao, lalong-lalo na yung Muslim community. Wa ila liqa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.